Moises ay umahon sa bundok ng Nebo sa ituktok ng Pisga sa gawing silangan ng Jericho. Doon ipinakita sa kanya ng Panginoon ang buong lupain mula sa Galaad hanggang Dan, ang buong Neftali, ang lupain ng Ephraim at Manases, ang buong lupain ng Juda hanggang sa kanluran, ang Negeb at ang kapatagan, sa makatwid ay ang kapatagan ng Jericho, ang lungsod ng mga palaspas hanggang Zoar. Sinabi sa kanya ng Panginoon, iyan ang lupain na aking ipinangako sa iyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi mo mararating. At si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay sa lupain ng Moab. Ayon sa salita ng Panginoon, inilibing siya ng Panginoon sa isang lambak sa Moab sa tapat ng Bet-peor, ngunit ngayoy walang nakaalam ng tiyak na lugar. Siya'y 120 taon nang mamatay, ngunit hindi lumabo ang kanyang paningin, ni hindi nang hina ang kanyang pangangatawan. 30 araw siyang ipinagluksa ng Israel. Si Josue ay puspos ng kaalaman at kakayahan sa pamamahala pagkat ipinatong sa kanya ni Moises ang mga kamay nito at sinunod siya ng mga Israelita. Ginawa nila ang lahat ng utos ng Panginoon. Sa Israel ay wala nang lumitaw na propetang tulad ni Moises na naging tapat at nakakakausap ng tuwiran sa Panginoon. Wala ring nakagawa ng mga kababalaghang tulad ng ipinagawa sa kanya ng Panginoon sa Ehipto, sa harapan ng Faraon at ng mga lingkod nito. Wala ring nakagawa ng makapangyarihan at pambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayang Israel. Ang salita ng Diyos. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Ang ginawa ng Diyos lapit at pagmasdan, ang kahangahangang ginawa sa tanan. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Nung ako'y balisa, ako ay dumaing sa Diyos na dapat purihin, handa kong purihin ng mga awitin. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay mapapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng 1 o 2 tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan, at kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sana po sa puntong ito ng ating buhay, bilang mga Kristiyano, ay tinatanggap natin ang ating natatanging papel bilang mga katiwala. Katiwala po ng ating Panginoon, mga good stewards po. Ang good steward ay nakabatay po sa ating ebanghelyo bilang mga accountable po sa Panginoon, na kapag siya po ay umalis at hindi alam kung kailan darating, pero natutugunan pa rin natin yung ating mga tungkulin na alagaan natin
no? Alagaan natin ang mga bagay na binigay sa atin ng Diyos. Hubugin natin 'yan. Magsipag po tayo at maging honest pa rin po sa ating mga gawain. At hindi lang po 'yon, kahit na hindi natin nakikita, no, yung ating Panginoon na ginagawa natin yung ating responsibilidad na may katapatan, at kasama rin po sa responsibilidad na 'yon ay pag-alaga po ng ating kapwa. Lahat ng ibinigay po ng Diyos sa atin, kahit po sa mundo ng mga kaaway, no? Ayun ang pinakapalagay ko mahirap gawin. Kaya nga, pag sinabi natin kapwa, madali na po tulungan ng ating kapwa, yung mga naghihirap. Pero ako po diretso, paano na po kung yung ating kapwa ginawan tayo ng kasalanan? Magpapatawad po ba tayo kaagad? At paano naman kung tayo naman nagkasala, no, laban sa ating kapwa? Mabilis ba po tayong magsabi ng sorry, no? Ang ating Panginoong Jesucristo nakapako sa krus, sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Sobrang violence sa ginawa sa ating Panginoong Jesucristo, pero hindi mo maaninag yung galit, no, sa kanyang puso kung bakit ginawa yun sa kanya ng tao na dapat ay pinakamamahal niya, at mamahalin din siya dahil linlikha na nga tayo ng Panginoon. Kaya dito sa ating pong ebanghelyo, pinapakita sa atin isang katangian ng isang mabuting katiwala ay ginagaya, kinokopya ang ating Panginoon sa mundo ng pagpapatawad, at marunong din po tayong magpatawad sa ating kapwa. Ang ating ebanghelyo ngayon ay medyo masalimuot. Paano kung hindi siya humingi ng tawad? Yon, no? So una, magsimula sa atin na ang buhay gawin nating tema. Kung tayo ay nagkasala, gawin na nating mabilis. Sorry ha, sorry. Mabilis lang sabihin ang sorry. At kasama dun siya sa sorry na yan, be sincere. Gawin natin kaagad yung pagbabago. Pero yung pagkakasabi ng sorry, malaking bagay na po yun kaagad, sapagkat pinapakita natin na unang-una hindi natin gusto yung ating ginawa, tayo ay nagkasala at gusto nating maituwid, no, sa simula. Pero dito po sa ating ebanghelyo, paano kung yung isang kapwa ay mahirap turuan at hindi madali siyang magsabi ng sorry, at siya pa yung aggressor, no? Sabi, kung ito daw po ay nagkamali dahil sa ating pagmamahal, no, doon sa taong yaon, ay pagsabihan daw po natin kaagad. Kung hindi pa, magdala pa tayo ng mga kasama para medyo mas matibay, no, yung mga ebidensya, at makita rin niya yung kanyang pagkakamali. Yun kasi ang mas mahalaga yung makita po natin yung pagkakamali na ating ginawa para makapagsabi po tayo ng sorry. Pero ang isa pa, yung sa community na mismo, no, kapag doon pa rin ay ayaw pa rin daw magsabi ng sorry o ayaw pa rin magbago, ang dapat daw pong gawin ay trato siya bilang hentil. At yun, very significant yun. Kasi kung itatrato natin siya bilang hentil, tanungin natin sa ating Panginoon Jesucristo kung paano niya hinandle ang mga hentil. Diba? Nang may buong pag-ibig. Kaya ganun din po ang bagsak, no? Aalagaan pa rin po natin sila kahit sila po ay nagkasala. Itatrato natin sila bilang ating mga kapatid. Napakahirap gawin yan. Kaya tayo po ay magdarasal sa kaibuturan ng ating puso na tulungan tayong magpatawad at humingi rin po tayo ng tawad. Ang aking mga pagdinilay ay ganito. Kung narinig nyo na yung salitang to err is human, but to forgive is divine, tama po yung sinasabi doon, no? To err is human, ang pagkakamali, talagang ginagawa natin yan kasi tayo yung mga tao lamang. Pero pag pumasok na tayo sa mundo ng pagpapatawad, pumapasok na po tayo sa mundo ng Diyos. Sa mundo ng Diyos. Pangalawa, walang paghihilom na nagaganap sa paninira. Yung isang paninira, ginagantihan din ng paninira. O kaya pagpaparusa. Kapag tayo ay hindi pinatawad ng Diyos, walang matitira sa buong mundo. Naliligtas ang buong mundo dahil nagpapatawad ang Diyos sa atin. At bakit niya ginagawa yon? Sapagkat mahal niya tayo. Kahit hindi tayo karapat, dapat mahalin. No? Kung ang Diyos ay nagpapatawad, tayo pa kaya bilang mga tao lamang? Anong karapatan natin na hindi tayo magpatawad? Mga kapatid,
pakita natin na tayo'y mga katiwala ng Panginoon. Tayo seryoso sa pagiging Kristiyano. At ang una nating hihingin ay puso na marunong magmahal at marunong magpatawad, katulad ng pagpapatawad ng Panginoong Jesucristo sa atin. Magdasal. Panginoon, maraming salamat sa pagbibigay mo ng buhay sa amin at pagpapatawad sa kabila ng lahat ng aming mga ginagawa, lahat ng aming mga kakulangan na ginagawa laban sa inyo. Patuloy niyo pa rin kaming binabasbasan at binibigyan ng mabubuting bagay. Hindi ko rin alam kung kailan kami matatauhan unless na tumugon kami sa paanyaya ng Espiritu Santo at humingi po ng tawad sa inyo, Panginoon. At dahil dyan, turuan mo rin kaming magpatawad ng aming kapwa. Hanggang walang ibang laman ang pusong ito, kundi pag-ibig lamang. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, ang aming Panginoon.